umano'y balitang matapos ang isinagawang Senate hearing kamakailan lamang tungkol sa usaping kampanya kontra ipinagbabawal na gamot ng dating administrasyong Duterte. Korte Suprema tila ginimbal ang lahat na kumakalaban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos subukang idiin patungkol sa kaso ng AGK ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Tila nasampal ng katotohanan at kahihiyan ang ilang makakaliwang grupo, pati na ang senadora na si Risa Hontiveros at Laila de Lima matapos ang kumpirmadong anunsyo na binasura na at gawing final ng Korte Suprema ang desisyon nito na hindi na buksang muli ang mga kasong pinipetisyon laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Kaya ayon pa nga sa marami sa ating mga kababayan, wala na, tapos na ang laban. Tinalo nga sa Senado, Korte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tiniyak na mismo ng Korte Suprema ang desisyon kung saan kinumpirma na ang dismissal of human rights petition laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tila hindi na ito maaring buksan pa ng kahit na sino. Ibinasura ng 14th Division of Court of Appeals noong June 28, 2018 ang mga petisyong inihain laban sa dating Pangulong Duterte patungkol sa tila pagkasawi ng mga kilalang aktivista di umano. Ayon mismo sa desisyon ng Korte Suprema, tapos na at hindi na kailangang buksan pa ang kasong ito dahil bukod sa nakalagay na sa Supreme Court books ang nasabing desisyon ng 14th Division, may mga datos na magpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating administrasyong Duterte, kaya't naging final and executory ito noong April 29, 2024. Sinubukan pa ng grupong karapatan na i-revert ang nasabing desisyon ng Korte Suprema, ngunit hindi na ito pinahihintulutan pa ng pinakamataas na kapulungan dahil tapos na ang laban at tuluyan na nilang ibinasura ang mga kaso laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas online ng Enquirer.net, dismissal of human rights petition versus Duterte reaches finality. The dismissal of petition for protective writs filed by several human rights groups where former President Rodrigo Duterte was embleeded has attained finality. In a document made public Thursday, the Supreme Court has already released the entry of judgment for the case of which a decision has become final and executory on April 29, 2024. Under court rules, an entry of judgment means the decision was already recorded in the SC's book and can no longer be appealed or revised. The case was about the petition for review filed by Karapatan Rural Missionaries of the Philippines, RMP, and Gabriela that sought a reversal of the Court of Appeals decision dismissing their petition for writs of amparo and habeas data to protect their members. The said petition was dismissed by the 4th Division of the Court of Appeals on June 28, 2018. The petition for review and certiorari filed on June 28, 2019 at the Supreme Court, which raised issues on the CA decision, was followed by 2 or more manifestations filed by Karapatan after the extrajudicial killing of 3 of its human rights workers, Zara Alvarez, Ryan Hubilla, and Nelly Bagasala, who were supposed to testify in the hearings. Karapatan expressed dismay over the SC decision, unquote. Kaya tila nasampal ng kahihiyan ang mga ilang mambabatas, lalong-lalo na ang mga loyalistang hanggang ngayon ay bulag pa rin sa katotohanan. Tila nagkatotoo ang sinabi ng marami sa ating mga kababayan na Risa Hontiveros achieved nothing yesterday. Yun pa sa post ni Teo Moreno online. Christopher Ryan Mabulok stirred up social media recently with a simple post. Risa Hontiveros achieved nothing yesterday. This statement gained traction for 2 reasons. First, either it struck a chord with those who see it as factual, garnering support for its perceived truth, or second, it triggered Risa Hontiveros' loyal supporters, leading lawyers and writers to use mental gymnastics in attempts to discredit him. Honestly, as someone who does
does not rely on others for validation. As I make my own money and travel the world independently, I'm indifferent to these people's professional backgrounds. What matters to me is the message that has resonated across the country. Risa Hontiveros achieved nothing yesterday. It's really funny to see how one statement activates Senator Risa Hontiveros supporters who rush to defend an idol with a little to show for the day's work. The product must be very defective, which is why they struggle to sell. The reaction shows how some assume they have a monopoly on knowledge yet feel challenged by a single simple observation. Unquote. Dagdag komento pa ng ilan sa ating mga kababayan. Wala na, endgame na, wala ng kaso. Dismiss ang EJK case laban kay FPRRD. Tatalo na ata sa WPS ang mga criminal defender sa Senado. Wala na rin ang alas nila na ICC. Una nang binasura ang kaso. Kahit pa pinush ng BBM administration ang investigasyon pa. Tinalo na nga sa Senado. Tinalo pa sa korte. Sige, nasaan na kayo? Sampahan niyo pa si dating Pangulong Duterte. Lahat binasura sa korte. Good job, Tatay Digong. Ang tatay ng buong Pilipinas. Mali ang binangga ninyo na tao. Piskal, prosecutor, abogado pa. Love you, Tatski Digong. Good job. Next move, hanap naman kayo ng butas. Hontiveros, Escudero at mga dilawan. At pati mga buayang sa gobyerno ni Marcos ay desperado sa desisyon ng Korte Suprema laban kay PRRD. Thank you so much, Supreme Court. Binalik ninyo ang tiwala namin na may justice pa dito sa Philippines. Thank you, Lord. Basta gumawa ka ng kabutihan at katotohanan, yan talaga ang magwawagi. God bless po, PRRD. Mabuhay po kayo at mahal nyo ang Pilipinas at ang mga mamayang Pilipino. Langit na ang humatol sa isang presidenteng very controversial dahil sa pagiging totoo at may malasakit sa mga maliliit na tao. God bless you, PRRD. We love you. Uncle. Samantala, Teresa, kinundina ng ilang human rights group ang desisyon ng Korte Suprema na pagbasura sa hinahin o inihain writ of amparo and habeas data lamang kaya habeas laban kaya dating Pangulo Rodrigo Duterte at ilang pang opisyal ng state forces kaugnay sa umano'y pagpatay sa mga human rights workers. Sa desisyon ng Korte Suprema, final and executory na ito noong April 29, 2024. Una namang ibinasura ng Court of Appeals ang petisyon ng karapatan, Rural Missionaries of the Philippines at Gabriela. Teresa, ano masasabi mo dito, Teresa? O yan, kaya yung ating yung kaibigan nating senador na nag-aabu-abugaduhan dyan. O yan nasagot sa mga akusasyon mo. Korte Suprema na nagsabi na wala, hindi siya nasa likod ng mga pagpatay. Kayo talaga, ang kukulit nyo kasi. Baba, meron siyang bago Ano ba yung headline ngayon? Yun daw si Presidente Duterte pag naimbitahan uli yan sa Senado. At pag nag-mura na naman, kukontempt niya na raw, kukontempt. Ay, nako. Mabuti kung makapasa ka doon sa mga naroon. Kasi alam mo, pag nag-motion ka. Sabi niya, very rude daw. Pinaliwanag naman niya kung yung kanyang expression, hindi lang more, against the criminals. Pinapakita niya lang yung rage. Ang masama, kung minumura mo siya, hindi naman o minumura mo yung mga nandun, hindi naman. Expression lang yun. Kasi nga daw, Attorney Sa, di ba sabi niya, she's eyeing na i-contempt nga si former President Rodrigo Duterte kasi bisita nga daw siya sa house, bakit daw ganun yung pag-uuga niya, throwing garbage daw. Sa kanilang investigation daw, Attorney Sa, on the EJK issue, doon sa war on drugs, sabi niya, no one, not even a former president, is above the law. Ken? Sabi niya, and I quote, in our investigation and extrajudicial killings and his war on drugs, no one, not even a former president, is above the law. Kaya nga pinatutupad niya yung batas Talagang siya nagpapatupad ng batas, hindi kagaya ninyo, kagaya mo. Kagaya mo, Senadora, may batas. Na sinasabi, ipagpapalagay na lahat ng inaakusahan ay inosente. Pero ang ginawa mo, pinaparada mong guilty lahat ng mga resource persons at inaakusahan mo, yan ang ginawa mo kay Pastor Kibuloy. Di ba? Yan ang ginawa mo kay Alice Go. O yan ang ginagawa ninyo. Kayong mga naririyan, Itebes, Ibantag, at sa lahat pa. Hindi nyo nga, kayo nga ang above the law Kung makapakulong kayo,
Hindi lang masagot ang mga tanong nyo, pinakukulong nyo. Pag hindi nyo type ang mga sagot, pinakukulong nyo. O yan ang above the law. Hindi nyo sinusunod ang batas. And sinabi din nga Attorney Sal, no, na tila daw na-hypnotize yung public during the 6 years stint ni former President Rodrigo Duterte. And they also, hinijack daw ni former President yung hearing, Attorney Sal, with his expletive-laden defense. Alam mo yung mga yan ang kagaya niya, yan ang mga bulag at mga bingi sa nagawang mga tagumpay na programa ng dating Presidente Duterte. Nagbubulag-bulagan sila, nagbibingi-bingi yan. Puro mga anti-Duterte nga yan. Kaya tingnan niyo nung tumakbo kayo, nung una kang tumakbo, binasura kayo lahat ng taong bayan. Diretso man tawag sa inyo sa Inodoro. O hanggang ngayon ba, hindi nyo nare-realize yun? So until now, ayan pa rin ang pagtanggap ng taong bayan kay dating Presidente Duterte. O tingnan mo social media, ikaw ang sinusunog. Sinusunog ka ng mga tao sa social media. At pinupuri ang Presidente Duterte. And still on the issue din sa war on drugs, Attorney Sal, may observation yung mga kababayan natin, especially dun sa mga messages na tatanggap natin dito, Attorney Sal, no? Sinasabi nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte nasa side down ng mga biktima. Habang si Senator Risa Ontiveros ay nasa panig daw ng mga kriminal. Hindi ito perpekto ang paglaban ng illegal na droga, kung kaya hindi may iwasan na may masawi, Attorney Sal. But Attorney Sal, sa tingin mo, nakikita ng mga kababayan natin, bakit ganito ang pag-iisip, no? Ang perception ng ating mga kababayan sa nangyari na hearing, Attorney Sal? Kasi nga, mga anti-Duterte yan Kaya dahil anti-Duterte, lahat ng kinakampihan ni dating Presidente Duterte at yan ang taong at yung mga kalaban niya kriminal, yun naman ang kinakampihan ni itong senadorang to at yung mga kalyado niya. Pero alam nyo, maniwala kayo hindi. May katapusan lahat yan, may hangganan yan. At yung ating mga relos, nagtitik-tak na nag-uumpisa na simula ng inyong pagkawala sa kapangyarihan. Maniwala kayo, tatanggalin kayo dyan sa malawat na dali. Nako. Hindi matutuwa si Risa nito. Dismissal of human rights petitions versus Duterte reaches finality. It's final, it's because Supreme Court na mismo. Sa Supreme Court na galing mismo na lahat ng human rights petitions na sinasabi nilang may paglabag kuno sa human rights si Tatay Digong ay hindi totoo at lahat ng na-file na petition or kaso ay na-dismissed and it's final. Talo si Risa? Hello Risa, talo ka? May pasabi pa si Risa doon sa Senate hearing. No. Diba yung sa Senate hearing, nasabi ni Tatay Digong na guilt is personal. Sabi naman ni Risa, no. O Risa, no. Pikat, Risa, pikat. O mga lords, saan kayo maniniwala? Kay Risa Ontiveros o sa Supreme Court? So Risa Ontiveros, saan kami maniniwala? Sa Supreme Court or sa iyo? Hindi ka naman abogado, wala kang alam. Ngayon, umiyak ka na lang. Kasi sa huli, talo